So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, itatakil ulit natin yung isa na lumabas na pinakamalupit din na entry-level smartphone noong 2025, ang Xiaomi Redmi Note 14. Ngayong mid-2025 or bare months, sulit pa ba siyang i-purchase? Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, this time itatopic ulit natin or pag-usapan ulit natin ang Xiaomi Redmi Note 14. Since itong smartphone na to ay still available pa naman ito sa official store ni Xiaomi sa online at dito yan sa view products natin. Kung interested kayo bumili ng Xiaomi Redmi Note 14 sa murang halaga, lalo na magpe-payday sale, i-click nyo na lang po dito sa view products natin itong Xiaomi Redmi Note 14 dahil sobrang mura lang po dyan itong smartphone na to, lalo na mas bumagsak na yung presyo niya compare nung lumabas siya noong January, noong early 2025. So ano nga muna ba ang suggested retail price nito? So ang SRP ni Xiaomi Redmi Note 14 for the 6GB 128 is 7,999 or almost 8,000 pesos. 8GB 128 is 8,999 or almost 9,000 pesos. And then 8GB 256 is 9,999 pesos or almost 10,000 pesos. And I think yung 6GB 128 neto, hindi nyo to mabibili sa mga physical stores. Official lang siya exclusive lang siya sa mga online stores like dito sa ating view products. Pero ito pong nakaka-excite dahil mura lang po dito sa ating view products itong Xiaomi Redmi Note 14. So yung 6GB 128 niya, pwede nyo siya makuha sa naglalaro siya sa 7,000 pesos or below 7,000 pesos pa kung meron kayo magagandang voucher. At no worries, dito sa ating view products, pag clinic niyan, matik, meron kayong YouTube voucher na makukuha pag pinurchase itong Xiaomi Redmi Note 14. Dahil dun nga, meron pa promo ang YouTube when it comes sa mga viewers natin pag clinic nyo yung ating link dito sa video. So ano pang hinihintay nyo? Sayang din yung voucher, ang lalaki ng mga voucher na pwede nyo makuha dito sa Xiaomi Redmi Note 14. So, meron din siyang variant na mas mataas dito, which is yung 8GB at 256 na pwede nyo makuha sa 8,000 or pwede pang 7,000 plus. So, below SRP siya. And when it comes sa mga ibang devices dito ng Xiaomi Redmi Note 14, mga ka-J-Vlog, napakamura pa rin still netong smartphone na to dito sa online. So, ano pang hinihintay nyo? Dito i-add to cart nyo na itong smartphone na to kung naghanap kayo ng isang smartphone na sobrang ganda ng camera. Nung ni-review ko to nung early 2025, ang pinaka nagustuhan ko sa Xiaomi Redmi Note 14 is yung camera performance niya. So dito of course sa ating video, tatalakayin natin kung sulit pa ba ang Xiaomi Redmi Note 14 ngayong bare months. Lalo na maraming mga consumers ngayon na naghahanap ng smartphone na pwede nilang magamit sa pang-araw-araw nila. Kasi syempre ngayon, lahat ng tao ay kailangan na ng smartphone. Parang yan na yung ano natin necessity na natin siya. Hindi na siya need, necessity na siya. Kasi usually ginagamit natin siya sa trabaho natin, sa business, sa school, for entertainment din of course, pag naglalaro, nanonood. Kumbaga yung smartphone is napaka-importanteng bagay na sa atin ngayon. So, syempre, yung mga consumers ngayon, naghahanap, ano ba magandang smartphone na magiging sulit yung pera ko? Lalo na kasi ang budget ko nasa under 10,000 lang, 7,000. Ito na po ang hinihintay nyo or ito yung sagot doon sa hinahanap nyo, ang Xiaomi Redmi Note 14. Ang unang-unang ang pinakamaganda sa smartphone na to, camera. Kasi syempre ang fino-focus si Xiaomi dito is AI camera. Na which is dito sa Xiaomi Redmi Note 14, super duper satisfied ako sa mamibigay na camera performance ng device na to. And no worries, dito sa ating video, magbibigay ako ng photo samples ulit netong smartphone na to para mabalikan natin kung gaano kaganda yung camera performance ng Xiaomi Redmi Note 14. Biruin mo kasi, when it comes sa entry-level smartphone, meron siyang 108 megapixel camera. I know, hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel when it comes sa linaw ng isang camera. Pero dito sa Xiaomi, na-provide nila yung camera performance na hinahanap ko sa entry-level segment. Isa to sa pinakamagandang smartphone na na-try ko when it comes sa camera performance. Hindi lang yon, yung front-facing camera rin nito malinaw din po. When it comes sa main camera niya kasi, ang aperture na binilagay nila dito, mababa, 1.7 aperture.
Meaning po, mas lower aperture, mas better yung sensor, mas better performance sa low light, mas less yung noise niya, kumbaga, pag nagte-take kayo ng mga photos nyo. Ito pa ang malupit sa Xiaomi Redmi Note 14, kaya bakit maganda siyang i-consider bilhin or sulit ngayon 2025, AMOLED display. 7,000 pesos. Naka-AMOLED display na. Usually rin, meron pa rin tayo nakikita ilan-ilan na naka-IPS LCD display for a price tag na 7,000 pesos. At yun yung, for me, isang advantage ng Xiaomi Redmi Note 14 sa mga competitors niya. Na when it comes sa display, may ibubuga itong smartphone na to. To be honest, AMOLED display is parang parang mas okay na talaga siya na display ngayon 2025 onwards. Mas better ang color accuracy, mas sharper ang display, mas maganda ang viewing experience, at pag naglalaro kayo, mas ine-enhance pa yung graphics na nilalaro nyo pag naka-AMOLED display kayo kasi mas better yung color accuracy na mapoproduce netong smartphone na to. So kumbaga, viewing experience nyo dito sa Xiaomi Redmi Note 14, may enjoy nyo, hindi lang maglalaro. Pag manonood kayo ng movies and of course, pag nag-scroll kayo sa social media, mas better ang inyong viewing experience. Ito pa magandang addition dyan, 120Hz screen refresh rate. So pag nag-scroll kayo sa SOCMED, mas smooth yung pag-scroll nyo dahil mas better or mas snappier yung kanyang refresh rate dito sa smartphone na to. Ito pa, mataas din ang nits of brightness netong Xiaomi Redmi Note 14. Kumbaga, nasa outdoor kayo, hindi kayo ma-hassle dahil kahit na nasa outdoor kayo, makikita nyo pa rin yung display ng smartphone nyo. Kumbaga, kasi mga ibang smartphone, yun yung problem when it comes sa entry-level segment before, na pag nasa outdoor, kahit na naka-full brightness kayo, hindi mo na talaga makita yung smartphone eh. Pero dito sa Redmi Note 14, tinanong ko yung father ko, kasi nasa father ko yung Redmi Note 14, at malabong mata nun. So far, satisfied naman siya when it comes sa display netong device na to. So, yun yung isang main factor. Then, when buying the smartphone, yung display quality ni Xiaomi Redmi Note 14, napakaganda. Next, yung chipset. Yung chipset na ito can handle games. So, nakapaglaro na rin tayo dito sa device na to. Lahat ng mga popular games, ML, COD, Honor of Kings, Genshin Impact, lahat po ay playable dito sa smartphone na to. And again, yung pinakamurang variant niya is okay rin sa kanyang price segment na 7,000 pesos below. 6GB, 128 for me is the minimum na talaga na pwede natin magamit when it comes sa gaming sa ganitong segment. And 128GB, sa karamihan is not enough na. Kung ang maganda naman dito, expandable naman ang kanyang storage. So for example, kung focus is gaming, i-focus nyo yung internal storage sa gaming. Tapos pag sa photos, mag-expandable storage kayo ng 5112, 512, 1TB, diba? Para hindi ma-compromise yung internal storage nyo, which is na ilalagay nyo or ilalaan nyo sa gaming or sa operating system ng device. Again, snappy po or napakaganda ng chipset netong Xiaomi Redmi Note 14 sa kanyang price segment. Ito pa ang maganda kung bakit sulit pa ang Xiaomi Redmi Note 14 ngayon, Dolby Atmos ang speaker niya. Hindi basta-basta ang sinabing dual-share speakers, ganun na. Ito po is powered ng Dolby Atmos at syempre na speaker test na rin natin ang Xiaomi Redmi Note 14. For me, super satisfied ako sa speaker na itong smartphone na to. Kumbaga, nirate ko siya sa full review ko ng perfect 10 for the speakers na itong smartphone na to. Kasi to be honest, when it comes sa mga smartphones ngayon, mas better na talaga ang naka-dual ear speakers compare sa mono speaker na nilalagyan nila ng beyond 100% volume na I think is a marketing getup lang yan mga ka-J-Vlog. Mas better pa rin na balance ang sound, mas better pa rin na malakas ang speaker at malakas ang bass quality para kumbaga yung timpla ng sound nyo is okay. So dito sa Xiaomi Redmi Note 14, mapo-provide niya naman ang isang high quality speaker sa entry level segment. Next mga ka-J-Vlog sa battery, yes, makunat ang battery nito. Tinanong ko rin yung father ko, kamusta naman ang battery ng smartphone mo kahit naka-AMOLED display siya. So i-detail ko lang kung anong ginagawa niya. Mahilig manood ng movies, social media lang, games, hindi naman siya masyado nag-games at umaabot ng 1 to 2 days yung kanyang smartphone. Kung ganun lang ang ginagawa, basic task. Pero kung mag-games kayo, syempre iba po usapan yan, mas malakas po kumonsume ng battery
pag nag-games or halo-halo ang ginagawa nyo sa device. Pero again, for me, when it comes sa battery nito, tatagal din po ng isang araw ang Xiaomi Redmi Note 14. Depende na lang din sa inyong ginagawa sa device. And ang maganda rin doon, 33 watt fast charging siya. Full charge rin naman itong smartphone na to in 1 hour. Mabilis din naman. Kunyari, ayan, nalobat siya. Pag naglalaro kayo, charge nyo lang. Kumain kayo, maligo kayo. Gawin nyo muna yung mga inuutos sa inyo. And after nun, back to game na ulit kayo. Full charge na ang inyong Xiaomi Redmi Note 14. Napakabilis lang na mag-full charge dito sa smartphone na to. Ayun o. So, video sample, rear camera of the Xiaomi Redmi Note 14. Ayan. So, okay rin naman. Ayan, nandito tayo sa Baguio City. Medyo na-expose masyado yung light niya. Ayan, no? Okay. So, Full HD 1080p at 60 fps ang kanyang video quality, mga J-Vlog. So, video sample of front-facing camera of the Xiaomi Redmi Note 14 4G. So, yan. Same lang naman ang resolution sa rear at front camera. Full HD 1080p at 60 fps. Ayan siya. So, yun mga J-Vlog. Ang pinaka-main question dyan, Lods, ano ba? Bare months na. Naghanap ako ng smartphone na sulit ngayon 2025. Sulit pa po ba ang Xiaomi Redmi Note 14? Definitely, the quick answer dyan is yes. Napakasulit pa rin itong smartphone na to. Unang-una dyan, AMOLED display. Napakaganda ng camera performance, napakataas ang nits of brightness, malaki ang battery, malakas ang speakers, napakaganda ng design, premium design for an entry-level segment. Again, kung bibili kayo ng Xiaomi Redmi Note 14, i-click nyo na itong view products natin dahil po dyan is meron pong ino-offer na special voucher ang YouTube. Pag clinic nyo yung ating link at check out nyo itong Xiaomi Redmi Note 14, malaki yung discount na makukuha nyo. Ano pang hinihintay nyo? I-add to cart nyo na dahil hanggang ngayon payday, sale na sale po ang Xiaomi Redmi Note 14.